Tutuparin ko ang pangako ko sa kanya. Hahanapin ko ang kapatid ni Zamir. Zamir, tuparin mo ang pangako mo. Zamir, tuparin mo ang pangako mo. Zamir, tuparin mo ang pangako mo. Akong pinakamahina? I'm not a bloody princess! Bakit? Kaya mo ba ginawa yun sa akin? Kasi akala mo ako ang pinakamahina? Paano mabubuwagin kita, Maria? Malia? Good morning! Hala, pa. Tignan mo siya, oh. Grabe, basang-basa siya sa pawis. Okay na. O siya, mag-breakfast ka muna bago ka uminom ng gamot, okay? Gusto mo bang ako magpakain sa'yo o ang papa mo? Ikaw ba talaga si Mama? Binabangungot ka na naman. Safe ka na ngayon, anak. Na-trauma ka lang. Kalimutan mo na ang lahat, okay? Alam mo, ilang araw ko nang ganito. Anong ilang araw? Isang linggo na nung nakauwi ka. Mao nga pala, ito. Nasa balita ka pa nga ngayon, no? Hoy! Alice, nakauwi na tayo. Adi, halika na. Pero bakit, Alice? Wanted ako, Adi. Hinahanap ako ng pulis at siguradong ikaw rin. Hinahanap ka rin nila. Pero, hindi ba sama-sama tayong uuwi? Hindi. Ligtas na tayo ngayon. Kailangan na natin magkanya-kanya. Hahanapin ko ang kapatid ni Zamir. Tutuparin ko ang pangako ko. Mag-iingat kayo. Kung swertihin tayo. O di kaya malasin man tayo. Magkikita tayo uli. Alice. Oh, ayun! Ayun! A freaking long, bad day. Yes? Hi! Ako po si... Oo, kilala kita. Ang anak ko ang nagturo sa kanyang sabihin yan. Sila lang ang mga kaibigan ng anak ko. Yung anak ko, hindi siya katulad ng ibang tao. Medyo slow siya.
Hindi ko hinahayaan na lumabas siya pag mag-isa lang siya. Lagi niyang pinapanood ang mga videos mo. Gustong-gusto ka niya talaga. Sabi niya mabait ka. Lagi mo raw sinasabi sa mga tao na maging proud sila sa sarili nila. Nag-comment siya minsan sa isang video mo. Sabi niya gusto ka niya maging kaibigan. Tas sabi mo raw, let's do it. Sabi ko na nga be, hindi mo man lang maalala na sinabi mo yun, ano? Tita, alam kong kasalanan ko po ang lahat. Alam ko ring kahit anong sabihin ko, hindi ko po mababalik ang anak niyo. Taufik. Taufik? Taufik ang pangalan ng anak ko. Ni hindi mo man lang inalam kung anong pangalan niya? Ganyan ba talaga kataas ang tingin mo sa sarili mo? Taufik. Nagsisisi po akong hindi ko nakilala ang isang mabuting taong gaya ni Taufik. Hindi niyo mamasamain. Pwede ko po ba siyang makilala sa mga kwento niyo? Kung bibigyan niyo po ako ng chance, dadalaw-dalawin ko po kayo. Magkwentuhan tayo. Alam ko pong hindi madali para sa inyo na patawarin ako. Pero umaasa akong dumating yung araw na yon. And who knows, baka sakaling mapatawad ako ni Taufik saan man siya ngayon. Di ko ma-imagine. Kung malaman niya na ikaw mismo dadalaw dito. Siguradong kikiligin yun. Tapos ipapakilala ka niya sa lahat ng mga kaibigan niya dito. Gusto ko po yun, tita. Gusto ko po yun. Araw at gabi hahabulin ka, makahanap lang ng kahalili. Nasaan ba tayo? Ito na ba yung daan palabas? Ano nangyayari? Tumalon ka. Tumalon? Ba't ako tatalon? Talon. Wag! Tulungan mo ako! Tulong! Gusto ko na umuwi! Tulungan mo ako! Gusto ko na umuwi! Alam kong ayaw mo gawin to! Nakikita ko sa mga mata mo! May family ako! Gusto ko pa makita ang family ko! Alam ko may family ka rin! Ayaw mo na ba sila makita ulit? Di mo ba sila namimiss? Sabay tayong tumakas dito, gumawa tayo ng paraan! Huwag ka magsalita na parang alam mo na ang lugar na to! Oo, hindi kita kilala. Pero alam kong hindi ka masamang tao. Pag-isipan mo mabuti ang gagawin mo. Isipin mo mga mahal mo sa buhay. Ayaw mo na ba silang makita ulit? Makita sila ulit. Yan mismo ang dahilan kung bakit ginagawa ko to. Fiestan mo pinuno! Ang alay ko sa'yo! Natutuwa siya sa ginagawa mo, Zamir. Ngayon gawin mo pa yung iba. Tandaan mo, ito na ang tahanan mo ngayon. Okay, smile! Ayan, ang ganda! Nasaan si Dad? Ang dad mo? Sige, tawagin ko lang sige ha. po. Try ko nga. Congrats. Thanks. Taga rito ka lang ba? Oo,
Diyan banda. Kakalipat ko lang. Skipping stones? Tinatry ko lang. Pero di ko naman magawa. Hindi ganyan ang pagbato. Okay. Teach me. Kailangan yung may flat surface ang gamitin mo. Tulad nito. Matagal mo na akong gustong patayan, di ba? Gawin mo na. Sige na. Ito ba? Okay na to? Dude? Oh. Okay na ba to? Okay. Sorry. Ganito? Ganyan. Itapon mo. Itong side. Sa may surface. Sa mismong surface, ha? Sa tamang angle. Kita mo? Cool. Hanap ka pa. Okay. Isa pa, ha? Tuwa yan, sigurado. Hana! Adi. Adi, saan ka nagpunta? Saan ka nagpunta, Adi? Ilang taon kang nawala, anak. Bata! Bata! Bata, sandali. Teka. Mangkukulam! Mangkukulam ka! Hindi ako mangkukulam, bata. Ayun! May tungkod ka eh! Hindi. May hinahanap akong binata. Eh di mangkukulam ka nga! Hindi, mali ka. Hindi. Wala nang mangkukulam ngayon. Wala nang kahit anong mangkukulam ngayon sa gubat. Namatay na yun, matagal na panahon na. Sa panahon ngayon, wala nang mga mangkukulam. Sinungaling! Sabi ni Lola may mangkukulam pa rin sa gubat! Maniwala ka sa akin. Nalibot ko na kaya tong gubat na mag-isa. Okay naman. Wala akong nakita. Hinahanap ko yung kaibigan ko. Ang pangalan niya, Zaid. Zaid? Sino po kayo? Kaibigan ako ng kuya mo. Nakiusap siya sa akin na hanapin kita. Hinahanap niya ako. Siyempre naman. Kung san-san ka niya hinanap. Huwag ka nang pumunta sa gubat nang mag-isa. Siguradong nag-aalala siya. Pinapangako ko, kapag napunta ulit ako sa gubat, gagawin ko lang yung kasama si Kuya. Hindi na ako aalis ng mag-isa. Miss, nakauwi na ba siya? Uy, naalala mo ba? Lagi niyang sinasabi.
Sa kagubatan, walang mangiiwan, walang magpapaiwan. Ang kuya mo, hindi pa nakakauwi. Kailangan niyang magligtas ng ibang tao. Ayaw niya kasing mangyari sa ibang tao ang nangyari sa kanya nung nawawala ka. Ang totoo niyan, kaya ako nandito. Dahil niligtas ako ng kuya mo. Alam kong wala siya dito ngayon. Maniwala ka, Zaid. Gagawin ng kuya mo ang lahat para mahanap ka lang niya. I'm sorry, patawarin mo ako, Zaid. Ate, isasama mo na ba siya pauwi? Opo, ate. Abay, malapit na magdilim. Dito ka na magpagabi. Naku, bukas na lang kayo umuwi. Siguradong nag-aalala ng mga tao sa kanya nung nakita siya ng mga taga-baryo. Hinimatay siya. Nahulog sa bangin. Siguro may hayop na humahabol sa kanya. Ay, ang ulan, araw-araw ang buhos dito. Napakahirap hanapin ng daan. Salamat po, inalagaan niyo siya. At kinupkop. Naku, hindi ko pa uuwiing mag-isa yan, lalo na sa lagay niya. At kahit gumaling na yan, sasamahan ko pa rin yan. Hindi ko pa babalikin yan mag-isa. Bakit po hindi? Alam mo, sa akin lang ha, yung mga taga-syudad na katulad mo, hindi kayo maniniwala. Pero kasi... Ano po yun? May narinig ka na ba noon? Tungkol sa... mangkukulam dito sa burol. Nakwento ng lola ko na muntik na daw siyang makuha ng mangkukulam na yun. Binabalaan lang kita. Maniwala ka man o hindi, abay hindi ko na problema yun. Naniniwala ako sa'yo, ate. Listan mo pinuno ang alay ko. Kuya! Zaid? Kuya! Zaid! Zaid! Saan ka pupunta? Narinig ko si Kuya. Zaid! 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 Wag, Zaid! Zaid! Please, wag! Diyan ka lang! Wag, Zaid! Pero si Kuya yan! Tingin ko hindi yan ang kuya mo! Zaid! Zaid! Makinig ka sa akin. Huwag kang pumasok dyan. Ako naman lahat ang gusto mong ipagawa sa akin, ha?
sa iyong kulungan, bata. Nasaan ako? Sino po kayo? Sinabi ko huwag! Kung maririnig mo ang tunog na yon, bumalik ka kung saan ka nang galing. Isara mo ang pinto at huwag kang aalis. Wait. Hi. Alice? I miss you! What are you doing here? Malia? Sino siya? Friend ko, Mama. Best friend ko. Alice, bakit ang dumi mo? Nahanap ko si Zaid. Alice, upo ka. Wag na, Malia. Sobrang dumi ko eh. Alice, inalagaan mo ako doon, di ba? I don't care kung madumi ka. Please, sit. Sabi mo nakita mo si Zamir doon sa may gubat? So, ibig sabihin, buhay pa siya? Posible. Kasi kung hindi, bakit pinatawag si Zaid? Kung sana lang, masinigpitan ko ang kapit. Ang tanga ko. No. Alice. Wala kang kasalanan. Yung halimaw yun. Para bang pinaglalaruan niya yung utak natin. Lagi ko rin naiisip yung lugar na yon. Na para bang gusto tayong bumalik. Okay, pero bakit si Zaid pinatawag din? Bakit? Dahil nakalabas tayo? Ano, naghihiganti siya kay Zamir? Hindi kaya para ipakita kay Zamir sinong pinuno? Na kahit sino man ang pumunta sa lugar na yon, magiging pagkain niya lang? Pasensya ka na kung medyo sinungitan kita kanina pagdating mo, ha? Ngayon lang kasi tayo nagkita eh. Please, feel at home. Malia, tama! Ginawa ko lahat ng pinapagawa mo sa akin! Kaya ngayon, palayain mo na ang kapatid ko! Ano ba ba gusto mo mangyari? Ito na ang huli niyang pagsubok. Sa tingin mo, may pakialam pa ako sa mga yan? Kuya, ikaw ba yan? Kuya! Bakit ka pumasok doon sa lagusan, Zaid? Nasaan ba tayo? Umuwi na tayo. Ito na ang takdang oras, Zamir. Takdang oras? Para saan, kuya? Mamamatay tao ang kuya mo. Marami na siyang pinatay. Ano sinasabi niya? Tumahimik ka! At anong gagawin mo? Gusto mo siyang manatili rito? Hanggang kailan? Manahimik ka! Oras na para ikaw naman ang magpakain. Tumigil ka na! Kuya, ano ginagawa mo? Tandaan mo, lahat ng pumapasok dito ay magiging pagkain lamang niya. Sinabi na tumahimik ka! Kuya, huwag mo gawin yan! Ngayon nakita mo na. Mamamatay tao ang kuya mo. Tulungan mo ang kuya mo, Zaid. Zaid, tulungan mo siya. Huwag kang matakot, Zaid! Hindi ka niya mahahawakan hanggat hindi ko siya pinapayagan! Tulong, Zaid. Nililin lang ka niya! Ano nangyari sa'yo? Hindi na ikaw ang kuya kilala ko. Binago ng lugar na to ang kuya mo. Naging ganyan siya dahil hindi na siya makalalabas dito. Gusto mo makauwi pa ang kuya mo? Huwag mo siyang itadamay dito. Zaid, alam kong alam mo, nag-away ang kuya at ama mo. Nang dahil sa'yo. Gusto mong makabawi sa kanya?
Kung gusto mo, kailangan mong mamatay, Zaid. Yan lang ang paraan para mahugasan ang lahat ng kasalanan mo. Ginawa niyang lahat para mahanap ka, kahit marumihan ang kamay niya. Kasalanan mong lahat ng ito. Nang dahil sa'yo, mangungulila ang magulang mo sa 2 nilang anak. Gagawin ko. Huwag ka magpadalos-dalos. Di ba sabi ko hindi ka niya masasaktan hanggat hindi ko siya pinapayagan? Walang mangiiwan at walang magpapaiwan. Yan ang lagi kong turo, hindi ba? Pero wala na tayong magagawa. Isa lang sa ating dalawang pwedeng makauwi. Di pwedeng dalawa tayong anak ang mawala. Malamang kung ikaw ako, ganun din ang gagawin mo. Pero kaya kitang alagaan, Zaid! Tama ka. Matagal mo na nga ginagawa yun eh. Sinisiguro mong ligtas ako. Panahon na para bumawi ako, kuya. Kuya, hanapin mo ang daan pa uwi. Huwag ka na ulit lumayas. Alagaan mo si Mama at Papa. Lahat ng papasok magiging pagkain lang niya. Lahat ng papasok magiging Alice. pagkain lang niya. Ano bang sinasabi mo? May naalala lang ako nung sinabi to ni Malia. Sinabi din to ni Zamir. Dapat munang mamatay yung 8 tao bago may makapasok na bago. Yeah. So kung tayong lahat, yung original na 8, hindi pa patay, paano nakapasok si Zaid? Alice, ano ba kasi yan, ha? Muntik na kaming saksakin ng mama ni Malia kanina, okay? Lagi ko ring napapanaginipan yun. Para bang tinatawag tayo pabalik? Adi, naramdaman mo rin ba yun? Adi. Hindi. Alam niyo, sa tingin ko, napapraning lang kayo. Adi! Alice. Nakatakas nga ba talaga tayo? Tingnan mo yan. Alam niyo ba, ilang taon ko silang hinintay na patawarin ako. At ngayon napatawad na nila ako. Saka niyo ako pupuntahan dito at gagawa ng kung ano-anong kwento. Ano bang kailangan niyo sa akin, ha? Ha? Siguro, hindi ka na dapat nila pinatawad. Ano uli yung sinabi mo? Adi, humingi ako ng tawad sa nanay ng lalaki nagpakamatay dahil sa akin. At pinatawad niya lang ako. Walang kahit na sinong nanay ang basta-bastang magpapatawad sa taong pumatay sa anak niya. Umalis na kayo.
Mali, halik ka na. Hi, Hana, I'm Hana, sister ni Adi. Ano nangyari? Mukhang intensong usapan niyo ah. Hana. Hana, halika na. Tara na. Pero ganyan naman talaga si kuya eh. Gusto kanyang lunurin, alam mo ba yon? Pinatawad mo ba siya? Hana, tara na. Bakit? Santo ka ba? Ha? Hana! Bakit bumalik na naman tayo rito? Kainin mo na nga lang kami nang matapos na to! Zamir. Zamir. Pumatay ako. Ng mga tao. Hindi. Hindi. Ang pinuno. Gusto lang niyang tuluyang sirain ang loob mo. Hindi talaga nangyari ang lahat ng yun. Pero, naramdaman ko kung paano ako pumatay ng tao, Alice. Nakita mong pumasok si Zaid. Alice, pinaramdam niya sa akin kung paano patayin ang sarili kong kapatid, Alice. Naintindihan ko na ang sinabi ni Samira. Hindi niya ako kailangang patayin. Kailangan niya lang iparamdam na mas gugustuhin mo na lang mamatay. Yun ang tunay na parusa. We can't give up! Hindi tayo mamamatay dito. Tatakas tayo! Marami pa tayong kailangang gawin sa labas. Hahanapin natin ang kapatid ni Zamir. Adi, kailangan mo pang humingi ng tawad sa stepsister mo. Hahanapin ko pa ang nanay ng lalaking yon. Look her in the eyes and tell her na dahil sa akin namatay ang anak niya. Hihingi pa ako ng tawad sa kanya. I don't care kung patawarin niya ako o hindi. Basta, makaalis lang ako sa lugar na to. Haharapin ko ang mga kasalanan ko. Desperado na siya. Matagal na siyang di nakakain. Lapastangan! Para pilitin ako magpakita sa iyong harapan. Ngunit hanggang ngayon ayaw mo pa rin sumuko sa akin. Ang lakas din mo. Gamitin ang sarili kong kapangyarihan laban sa akin. Ikaw na si... Pinahihintulutan ko kayong bigkasin ang anak ko. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Anong pakiramdam, ha? Ang tumitil ng buhay ng tao. Nakalulunod, hindi ba? Nakatuwa sa umpisa. Pagkatapos, unti-unti mo na nagustuhan. Imposibleng mangyari yan. Huwag mo akong itulot sa'yo. Magkaiba tayo. Ngunit hinayaan mong aking namnamin ang kalamnan ng iyong kapatid. Wag. Zamir, wag! Ginugulo niya lang ang utak mo! Ialay mo sa akin ang mga mortal bilang panghimagas ko. Wala ka makakain sa kahit na sino sa kanila. Lahat ng napasakit na ibinigay ko sa'yo. Wala sa kalingkiran ang kaya ko. Huwag mong ubusin ang aking habag. Masasaksihan mo ang hangganan ng iyong kalapastanganan.
Hoy, Zamir! Zamir! Hoy! Relax. Kumalma ka lang. Hindi totoong nangyari ang mga yon. Hindi, Zamir. Hoy, isipin mo. Mag-isip ka, Zamir. May pag-asa pa tayo. Yan ang isipin mo. Ano pang pag-asa, Ate? Ito na ang tahanan ko ngayon. Ito na ang tahanan ko ngayon, Ate. Eh di dapat alam mo tong bahay na to inside out, right? Thanks, Zamir. Is there anything na ang servant lang ang pwedeng makaalam? Baka meron tayong pwedeng magamit. Nasaan na tayo? Siguro may daan dito. Ang lugar na to may nag-iisang tagusan papasok at palabas. Ang lagusan palabas sa ilalim ng lawa ay mabubuksan lang ng pinuno. Pero dito sa Autumn Hill, kapag may tinatawag akong tao, nagbubukas ang lagusan sa kakawian. Kaya siguro pwede tayo dito. Pwede tayong lumabas kung saan din tayo pumasok. Maaaring hindi makalabas ang katiwala ng pinuno. Kaya baka hindi gagana to para sa akin, pero para sa inyo, kailangan nating subukan. Ganito ang mga klase ng tao na madali kumapain para pumasok dito. Dahil ang kinukuha ng Autumn Hill ay ang mga taong may matinding pagsisisi sa kanilang puso. Ito ang mga taong humihiling na bawiin ang kanilang mga nagawa. Adi, huwag kang lilingon. Alice, kapag gumana to, hanapin mo si Said. Alam mo kung nasan siya. Sinusubukan ko na kung hanggang saan aabot ang pagsuway mo sa akin. At hindi ka makakakain hanggat hindi kita pinapakain! Ngunit ilang tao pa ang kailangan mong pagbayarin nang dahil sa iyong pagsuway. Ang iyong ina ay nabalib. Ang mga kaibigan mo'y nakulong. Ang kapatid mo si Zahir naglahong parang wala. At ikaw, Samir, tingin mo mas mataas ka sa lahat ng bagay? Nakaaangat? Pero ang totoo, mamamatay tao. Hindi ba ang lagi mo sinasabi? Walang mangiiwan at walang magpapaiwan. Pero ikaw, isa-isa mo silang iniiwan. At sa wakas, nanigluhan din siya. Bakit hindi? Bakit hindi mo na lang ako patayin? Hindi ko na kaya tiisin. Hindi na kita kailangan basta upang malaman mo ang pakiramdam ng gusto nang mamatay. Lagi sa kadagaganap. Zamir, ito na ang pagpa-oras. Ay pinapayagan ka. Zamir, tuparin mo ang pangako mo! Inihahandog ko sa iyo itong tungkod bilang alay. Kalooban mo ako ng limpak-limpak na yaman. Kailangan niya lang iparamdam na mas gugustuhin mo na lang mamatay. Ng buhay na walang hanggan, mas mabuting mamatay kaysa mabuhay dito. At ng iyong karunungan. Pag walang taga-silbi sa lugar na to, ano
na lang ang kakainin niya. Ito ang isinusumpa ko sa iyo, Panginoon. Malaki ang nakataya kapag nakipagsumpaan ka sa isang kampo ng kadiliman. Matindi at malupit na pagkawasak ang hahagupit sa sinumang babali ng sumpa. Pinapayagan kita ngayong kainin ako. Anong kahangalan nito? Ikaw na nagpapahirap sa akin, nagparamdam sa akin na mas mabuti pang mamatay. Ginawa mo yun hindi para maglibang. Hindi mo ako kayang patayin. Dahil pinangakuan mo si Samira ng buhay na walang hanggan. Dahil yun ang kasunduan nyo. Ito ang isinusumpa ko sa iyo, Panginoon. Matindi at malupit na pagkawasak ang hahagupin sa sino magbabali ng sumpa. At ikaw, na ang tanging kakainin ay ang ihahain ko sa iyo. Nagiging desperado ka na kaya pinapahirapan mo na lang ako. Makukuha mo kung anong hinihiling mo! Ako ang magiging pagkain mo! Kaya mo! Mababali mo ba ang sarili mong sumpa dahil sa kagutuman mo? At nakikipagkasundo ka pa sa akin? Binibigyan kita ng permiso. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang tigas ng ulo mo. Huwag mo kong subukan, Samir. Hindi mo pa nasasaksihan ang rurok ng aking kapangyarihan. Sa tingin ko, hanggang dito na lang ang hangganan ng kapangyarihan mo. Kung nanaisin ko, kaya kitang itapon sa kailaliman ng impyerno. Huwag na huwag mong susubukan. Ang pasensya ko, Samir. Kung kamatayan ang nais, kaya kong himayin ang laman sa mga buto mo. Kung gano'n ano bang hinihintay mo? Ang iyong anak, hinihintay niya pa rin ang pagbabalik. Handa ka bang magpakamatay para sa kanya? Pero kahit pa paano, mamamatay akong buo ang pagkatao ko. O ano na? Nakikita mo ang punong yun? Kunin mo yung buto nun, pang-mark ng trail. Tulungan mo kaming makatakas dito. Ikaw lang natitira naming pag-asa. Alam kong pakiramdam na yan, ang maiwang mag-isa hanggang mamatay. Ang mga hiker hindi kailanman nang iiwan. So you promise, right? Kailangan niyang magligtas ng ibang tao. Ayaw lang ng kuya mong mangyari sa iba ang nangyari sa kanya nang nawala ka. Sabi mo magkasama tayo lagi. Walang mangiiwan, walang magpapaiwan. Tatlong katao ang nakita sa Autumn Hill. Natagpuan silang walang malay at agad din silang isinugod sa malapit na ospital. Matapos mangyari to, napag-alaman din namin na ang dalawa sa kanila ay tumakas. Kinumpirma ng otoridad na meron silang mga criminal record. Pakiramdam ko, isa lang yung mahabang bangungot. At sa oras na magising ka, Hi, Auntie! Ako po si Malia. Friend ni Taufik. May cake po akong dinala para sa inyo. Ang mundong nakasanayan mo ay nagbago na ng tuluyan. Kahit ang sarili mo, hindi mo nakilala. Hanggang sa mapapaisip ka na lang, pinago ba ka ng lugar na yon? O inilabas lang nun ang totoo kong pagkatao na matagal nang nakatago sa sarili ko. Anak! Hoy, lumayo-layo ka nga sa anak ko. Pero, ang isang magandang idudulot sa'yo ng lugar na yun. Dad? Nagawa naming mahanap ang katiting na kabutihang natitira sa amin. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga nagawa ko.
Ang kabutihan na hindi namin inaasahang meron kami. Papa? Zaid! Ang kabutihan na bumubuo sa aming pagkatao. At sino ka naman? Si Zamir po, kaibigan niya ako. Tinupad ko lang ang hiling ng anak niyo. Dahil oras na mawala ang pagkatao mo, Anak. mas mabuti pang mawala ka na lang sa mundo.